Magandang araw sa inyo mga kapanyero. Ito na naman po ako, mayroon na naman po akong naisip na lutuin na medyo kakaiba sa ating paningin. Ako po ay magkukulob ng manok sa pamamagitan ng babalutan natin ng putik. Dahil wala po akong makitang balde, kinulob po ang aking lulutuin. Sa mga sosyal, ang tawag sa kinulob ay in-steam. Ayan nga po, ganyan po ako maglinis ng manok. Nilalamas ko po siya ng ubod ng saging at saka asin. Yan po. Pero dahan-dahan lang po mga kapanyero, gawa ng baka po madamage ang balat. Yan po, yung mga singit-singit, kailangan natin yang lamasin. Tapos, huhugasan po natin ng tubig hanggang sa maging kristal po ang kanyang sabaw. Yan. Ulit-ulit lang po nating huhugasan. Yan po mga kapanyero, may rekomenda ko po sa inyo talaga na walang lansa. Dahil nga po, mayroon tayong ginamit na ubod ng saging. Yan. Tapos ilalagay natin sa isang kaldero. Dahil yan mga kapanyero, ipapakuluan natin ng mga siguro 10 minuto para makasigurado tayo na yung mga dugo-dugo niya sa loob ay maluto po. Ayan. Naglagay po ako ng bawang, sibuyas, paminta, asin, bitsin at saka 3 pirasong siling green. Ayan. Papakuluin ko po yan sa loob ng 10 minuto. Ayan na nga po, at naggawa po ako ng pinaka sauce, yung pampahid po natin sa manok. Oyster sauce, toyo, paminta, asin, bitsin at saka asukal po, para maging balanse ang ating pampahid, para mag-iba naman po ang kulay, para medyo maging puti at saka nagpinaghalong itim, basta magkaroon lang po ng kulay. Nilagyan ko po rin dyan ng kaunting sili. Ano nga po, at tayo po ay naghukay ng lupa na ating gagawing putik upang ibalot sa ating kinulob na manok. Yan. Ayan po nga pala mga kapanyero, double purpose ako dyan. Kung siya ay masusunog, ay di ang labas niya ay inihaw o nilitsyon. Pero kung hindi po, ay di kinulob po. Dahil nga po, ay hindi natin makikita yan loob niyan. Dahil nga ay balot ng dahon ng saging at saka ng foil, tapos ay yung nga pong putik. Yan, dyan nga po ay naglagay po ako ng tanlad, isang bigkis na tanglad. Yan. Tapos naglagay din po ako dyan ng pasas. Yan. Sibuyas bawang. Yan. Tapos dahon ng laurel, 2 piraso. Tapos siling maanghang. Yan po. Para may lasa po ang ating kinulob na manok. Tapos saka po natin papahida ng yung ginawa po nating sauce mga kapanyero. Yan. Huling nakatikim po ako ng kinulob na manok ay bata pa po ako. Tsaka yun ay native na manok. Ngayon po, parang gusto ko pong kumain ng kinulob. Yun nga po, wala akong makitang balde. Kaya po, naisipan kong para iba sa paningin nyo, ibalot ito sa putik. Yan, paligong-paligo na ang ating manok. Diyan pa lang mga kapanyero, naamoy ko na talaga na yung pagkamanok niya, yung singaw ng manok niya, ng amoy ng manok. Ibabalot natin sa dahon ng saging para mayroon siyang maglalabas siya ng kakaibang bango. Alam naman po natin lahat na ang dahon ng saging ay talagang gamit sa kahit anong niluluto natin. Pwede natin siyang ipagbalot, lalo sa mga ganyang inihaw mga kapanyero. At yan nga po, binublihan ko po siya ng foil. Yan, para maproteksyonan po ang balat ng ating manok. At the same time, para hindi po makapasok yung ibabalot nating putik. Yan mga kapanyero, kita nyo naman, ang gaya ka ng inyong kapanyero, talagang sana naman ay pag ako'y nabigyan ng pagkakataon,
na makapag-open ng negosyo. Itong mga ipinapakita kong luto sa inyo, siguro ito ang aking gagawing business. Ayan. Marami-rami po akong nagamit na foil dyan. Siyempre, putik po yung ating ibabalot dyan, ay talaga pong madumi agad. Kaya siyempre, kakainin ng mga anak ko, ng asawa, ng pamilya ko, dapat malinis po. Walang makakapasok na putik. Yan. Yan nga po pala mga kapanyero, hindi ko yan ipapakita sa video na aming kakainin o mumukbangin. Kasi nga, bawal na po ngayon kay Meta na kumain sa harap ng camera. Yan. Kailan ko lang po nalaman na yun po pala ay bawal na ngayon kay Meta. Kaya nga po siguro yung aking isang page ay nagka-violation, gawa may mukbang ako doon na upload. Yan. Sa parting yan mga kapanyero ay hinalamusan ko na po ng putik yan. Yan. Sa parting ding yan, mga kapanyero, ay bumalik ang aking pagkabata na naglalaruan ako ng putik. Yan, mga kapanyero, babalutan natin yan. Talaga pong siguro ay hindi ko rin alam kung anong kalalabsan mga kapanyero, kung masarap ba o ano. Basta kung ano man ang kahihinat nga ng ating lulutuin na yan mga kapanyero, at least sinubukan ko kung ano yung aking naisipang lutuin. Tanggap ko naman mga kapanyero kung siya ay mahihilaw o ano mang kalalabasan, masusunog. Ang importante sa akin dyan, mayroon akong na-vlog na kakaibang luto, tapos hindi ko na po inisip yung nagastos ko. Basta ang akin po ay mayroon akong nagawa ko yung gusto kong gawin. Sinubukan ko. Ayan. Diyan nga po mga kapanyero sa party na yan ay pinaikutan ko siya ng apoy, uling. Ayan. Ewan ko na lang mga kapanyero kung hindi po siya maluto. Kita nyo naman mga kapanyero. Kayo mga kapanyero, makakain nyo ba yan binalot sa putik? Ayan mga kapanyero, sa parting yan ay nagutom na siguro si Mrs. at hindi siya nakatiis. Ako po ay tinulungan na. Ayan. Dumating na po ang time mga kapanyero na ito ay ating hinanguna. At dito na natin masasaksihan kung ano ba ang naging resulta ng ating niluto. Kanina ko pang iniisip mga kapanyero kung ano bang ipapangalan ko dito. At ang akin pong naisip ay sa inyo po ako humingi kung anong ipapangalan natin dyan. Mag-comment po kayo kung anong magandang pangalan natin dyan. Eto na mga kapanyero, sisilipin na po natin ang ating niluto. Ayan mga kapanyero, talaga namang kulob na kulob siya. Ayan mga kapanyero. Napakabango niyan mga kapanyero kung maaamoy nyo lang po. Talaga pong daig pa po ang amoy ng litsyong manok. Ayan. Siguro po mga kapanyero, panoodin nyo na lang po ang video ko na yan. Tapos ay sana po ay nagbigay dagdag ulit sa kaalaman nyo. Ayan po mga kapanyero, bubuhusan natin ng kaunting sauce, yung tumagas. Talaga pong mga kapanyero, yung anak ko dyan kumuha na po agad ng kanin. Kaya ka nga po nasabi ko, hindi po namin po pwedeng ipakita na sa video ang aming pagkain yan. Ayan po mga kapanyero, maraming salamat po sa panonood nyo mga kapanyero.